tayo sa ating mga bahay nitong nagkapandemya, nagkasya na lang tayo sa panunood ng travel videos online. At may isang bansa na panayang labas sa ating news feeds. Ang mga tanawin dito, nakapanghahalina, parang ipininta. At mas lumalabas daw ang ganda nito tuwing magpapasko. Kung kailan nababalot na ito ng yelo. Ang dream destination ng marami ngayon, Switzerland. Makalipas ang 4 na taon at tapos na ang pandemya, ipapasyal ho namin uli kayo sa isang malayo at malamig na lugar dahil ang aming team lumipad pa Switzerland. Source of pride nila, ang kanilang railway system. Hindi mo kailangang maging mandirigma para makapasyal o para makapasok lang sa eskwela at opisina. No hassle kasi ang pagsakay sa kanilang tren gamit ang Swiss Pass. Pwede namin gamitin to for any mode of transport. Hello, bonjour. How are you? I'm good. Perfect. Très bien. Merci. You speak French or German? Two. Oh. French, German, Okay. Italian. Oh, 3. Okay. Talaga namang they make it so efficient and very convenient. Pwede kang kumain, mayroong bilihan ng snacks, pwede kang magtrabaho. May CR. Malinis. May mga lalagyan pa ng mga maleta. Pwede kang magdala ng aso sa train. What's his name? Endo. Endo. Hello, Endo. Hi. Oh, what a friendly dog. Oh, he likes me. Yung mga upuan nila, may mga saksakan ng gadgets, so pwede kang mag-charge. Ang ganda oh! Hindi nakakasawang titigan. Para kang nanonood ng pelikula, nakasama ka rin doon. Ang linis, ang ayos, ang fresh ng hangin. Ang ating first destination kung saan makikita ang isa sa iconic symbols ng Switzerland. Ang sikat na bundok na nakaimprenta sa packaging ng isang sikat na chocolate brand, ang Matterhorn. Sikat itong puntahan ng mga turista. Sa tren pa nga lang, may mga nakasabay na kaming mga Pilipino. Talaga nga naman, kahit saan sa mundo makakahanap ka ng kababayan natin. Kamusta kayo? Hello. Nice to meet you po. Anong gagawin niyo sa Zermatt? Sightseeing. Pwede mong iakyat sa tren yung iyong bisikleta kasi mataas ang respeto nila sa sporting activities. We're from California and Texas. Pangalawang grupo na ng mga Pilipino na nakilala namin dito sa papunta pa lang sa Zermatt. Talagang confirmed ang mga Pilipino mahilig gumala. Dito sa Zermatt at sa iba pang bahagi ng Switzerland, the tree is up! Hindi mo na kailangang mag-hike dahil mararating ang perfect viewpoint ng Matterhorn sakay ng tren sa Gornegrat Station. Selfie-selfie pag may time. Ang uso po ngayon, yung 0.5 na sinasabi nila, ang lakas maka-Gen Z. Ito pang fascinating dyan sa bundok na yan, kung bakit nag-iiba-iba ang kulay niya sa sunrise. Minsan, gold. Minsan, yellowish. Ayan, ang ganda, oh. Uy, hello! Hello! Mga kababayan, kumusta ho kayo? Taga saan po kayo?
Pampanga. We're really everywhere. We're here, there, and everywhere. Daming Pilipino. Dito pinili ng pamilya Reyes mula sa Amerika na i-celebrate ang 4th birthday ng kanilang anak na si Lucas. Here, everything's just white, completely different view from what we're used to. Sa Disneyland, meron hong roller coaster ride doon na dyan ipinangalan. Lakas maka-Gen Z, yung para mong hinahawakan yung bundok. Gusto nyo ng view? Dito sa Switzerland, 360 degrees! Bilang nandito na rin lang tayo sa Matterhorn, makipuso na rin tayo. Mag-TikTok tayo kasama si AJ the stylist and Mother Yari the makeup artist. 1, 2, 3, go! Kasama ang Team KMJS mula rito sa Switzerland! I-KMJS na yan! Hi Zoe! Hi! She's our guide here in Zermatt. Artistahin, di ho ba? I see a lot of this on this street. Yeah, you can find them all over the main street. It's the Walk of Climb. All the people who went up to the Matterhorn, the first ones. It was in 1865. Okay. And all the people are on the floor here. Ito ang isa pa sa mga gusto ko dito sa Switzerland. Libre ang tubig, malinis, masarap ang lasa kasi galing dun sa kanilang mga bundok. Kasi kung bibili ka ng bottled water, parang mga 2 Swiss francs or 120 pesos ang isa. O di malaking tipid pag dito ka na nang kukuha ng tubig. Ang sarap. Switzerland ang isa sa most expensive countries in the whole world. Itong aking kape halimbawa, 420 Swiss francs, so para mga 270 pesos. Itong aking sausage with some bread ay parang 300 pesos. Napakataas ang kanilang inflation rate, isa sa pinakamataas sa buong mundo. Pero mataas din naman ang kanilang pasweldo. Average 10,000 pesos a day. At yung mataas nilang ibinabayad sa taxes o buwis, kita naman kung saan napupunta. Kung tutuusin, maliit lang na bansa ang Switzerland. Sinlaki lang ng pinagsamang sukat ng mga probinsya ng Cagayan at Isabela. Hindi rin sila sagana sa natural resources. Binubuo lang ng mga bundok at ng mga lawa. Switzerland ang isa sa pinakamayamang bansa sa mundo. Gayong dati, mahirap din sila. At ang payak nilang pinagmulan, makikita sa museum na ito. Ang tanong, kung mahirap sila dati, paano sila yumaman? Gayong napakaliit lamang nilang bansa at walang matatam ng lupa gaano. Dinaan nila ang lahat sa innovation. Kung lokasyon o geography ang pag-uusapan, ang Switzerland nasa puso ng Europe. Pero politically, hindi sila parte ng European Union. May sarili raw kasi silang pagpapasya at paninindigan at hindi ika nga nakikibarkada lang. Kumbaga sa pakikipaglitrato, mas gusto nila ng selfie, hindi groovy. Matatag ang kanilang ekonomiya. Ang sistema ng kanilang mga bangko, popular sa buong mundo. At kahit sila'y nasa Europe, pero hindi bahagi ng European Union, may sarili silang pera, Swiss francs. Mataas ang kanilang respeto sa human rights o karapatang pantao ng mga mamamayan at pinapahalagahan nila ang kanilang demokrasya. Kada taon may 4 silang referendum para konsultahin ang mga tao tungkol sa mga importante at kahit pa sa mga maliliit na bagay. Saan man sa mundo, wala naman talagang perpektong lipunan. Pero sa akin pong palagay, ang sa Switzerland, almost perfect. Patunay ng pagiging efficient ng kanilang pampublikong transportasyon kahit pa ang kanilang presidente. Dito raw sumasakay.
Kung pagdudugtungin nga raw ang kanilang railway system, kaya nitong tawirin ang buong Pilipinas. Moderno, malinis, at ang mga Swiss hindi lang kilalang gumagawa ng orasan. Kilala rin silang on time, all the time. Nung papunta na kami sa susunod na destinasyon, Ito lang ang mahirap kasi lagi kang naghahabol ng schedule, ng train, ng bus. ang bayan ng Engelberg sa Central Switzerland, talagang napasabak kami. Kailangan mabilis ka maglakad. Ang problema natin, maginaw, maliliit yung hakbang natin kumpara sa mga hakbang nila. Extra challenge ang maghabol, lalo't may mga pagkakataong kailangang magpalipat-lipat ng tren at bus. Tulak nyo na lang ako. At mahirap kumilos dahil malamig. 1 minute. Wait. Tama po. Tama yung ruta. Okay. Malilipat daw tayo. Lipat-lipat. Ayan, ako. Ay, Diyos ko. Diyos mio. Finally. We got to the right section of the train. Nakaka-stress din. Nakaka-tense. Kasi you have to keep up with their schedule eh. Hindi ka nila hintayin. Iwanan ka nila. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.